Namaskaram! It's me, your Filipino girl who's living in India. Ngayong araw nga pala is ayaw na naman ako palabasin ng asawa kong Indiano. Yes, te. Kwento ko lang sa inyo. Kung gusto nyo din makasagap ng chismis. So, ngayong araw nga is papunta nga siya ng market and gustong gusto ko sumama sa kanya. Sabi ko sa kanya is gusto kong may bilhin din ako. And then, sabi niya sa akin na wag na nga raw ko sasama sa kanya at ilista ko na nga lang daw yung mga kailangan kong bilhin. Madalas talaga is ito yung situation namin dalawang mag-asawa. Ayaw na ayaw kasi ng asawa ko na umaalis ako or kasama niya ako. Kasi every time if kasama niya ako na mamalengke is lagi talaga kami pinagtitinginan at ayaw na ayaw ng asawa ko yun. Lalo talaga pag hindi siya nakabihis kasi minsan mas prefer niya talaga yung ganitong suutan niya. Kasi nga, magkikwento ko sa inyo. Kasi nga, first time ko lang talaga dito sa India noon. And then, we went to furniture shop. Basta parang 2 beses na to nangyari sa amin. Nakaporma naman kasi yung asawa ko noon. And then, ako, nakasimple na damit lang. Naka-leggings, dal shoes, and shirt. Something like that. And then, nung nandun na kami, is tinatanong siya ng mga tao if tourist guide ko daw ba siya. Basta, lagi talaga yan, tinatanong if kaano-ano daw ba ako ng asawa ko at lagi ko naririnig, sinasabi niyang Barya. Barya means wife dito sa Kerala. Kaya naman siguro isa din to sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ako lagi isama ng asawa ko kasi mahiyain talaga siya or di kaya ayaw niya talaga na may nagtatanong tungkol sa amin. Tapos isa pa, every time pagkasama ako ng asawa ko is ayaw niya talaga na parang fitted yung damit ko or anything. Mas prefer niya kasi na naka-loose siyang ako pag tuwing magkasama kami. Kaya naman madalas is ayaw ko din na magkasama kami kasi nga ayaw ko yung mga suutan ko pagkasama ko siya. Dito kasi sa amin is ayaw talaga niya na pinagtitinginan ako ng mga ibang tao. Alam niyo ba, katulad nitong suot ko ngayon na kulay pula as in loose na nga siya sa akin pero pinapapalit pa din to sa akin ng asawa ko dahil nga sabi niya sa harapan daw ng damit ko as you can see is bumabakat daw yung debit. At habang sinasalubong ko nga yung anak ko dyan galing sa service niya is nakabantay pala yung asawa ko sa akin. Hindi nyo lang makita kasi nakatutok sa akin yung camera. Ganun po talaga ka overprotected yung asawa ko. Naman madalas is nagagalit talaga yung mother-in-law ko sa asawa ko. So isa pang chika, alam ko gusto nyo yan. Sana hindi kayo mag-comment about dito kasi nga nata-translate po siya at baka mamaya mabasa to ng asawa ko. Well, mababasa talaga niya kasi nga nagbabasa siya sa mga comments nyo. Ay, ito yung kwento. Madalas pala is pinapagalitan yung asawa ko ng biyanan ko, kamag-anak nila at saka ibang side ng asawa ko. Basta, lagi siya pinapagalitan. Especially ng mother-in-law ko kasi nga bakit nga daw ako yung inasawa ng asawa ko tapos masyado daw siyang overprotected sa akin na halos hindi na ako palabasin ng bahay, ganun. Kung magko-comment kayo about sa asawa ko na ay bakit ganito ganyan, please lang wag na lang baka hindi na ako makapag-vlog. Kasi may nagsasabi sa akin na ano ka, Miss Universe, na ayaw palabasin ng asawa mo. Well, kanya-kanya kasi tayo ng asawa. Sa akin kasi, yung asawa ko is kahit ultimo paglabas ko lang dito sa gate namin is pinagbabawalan niya talaga ako. Eh, syempre, makulit yung Indianang Pinay nyo, hindi talaga ako nakikinig. Kaya naman minsan makikita nyo ako lumalabas-labas or what. Pero yung asawa ko is stress na sa akin noon. Sabi ko sa inyo, madalas talaga yung mga messages ko, lahat ng social media ko is binabasa talaga ng asawa ko. Kaya naman, if ever nag-message kayo sa akin, and then naka-open lang siya at walang reply, ibig sabihin nun, yung asawa ko yung nagbasa nun. Tapos, ayun nga, sinusumbong ko nga siya minsan sa nanay niya. Sabi ko, yung cellphone ko minsan chinecheck niya. Kasi minsan, nagme-message sa akin yung mother-in-law ko. Tapos, walang reply. Eh, siya nagbabasa nun. Tapos, sabi ko sa kanya, yung anak mo yung nagbabasa nun. Kaya naman minsan talaga is pinagsasabihan kaming dalawa ng biyanan ko na magpalit nga daw ako ng password para hindi malaman ng asawa ko. Pero yung asawa ko, lagi niya ako sinasabihan na wag daw ako makinig sa nanay niya kasi hindi ko naman daw yun asawa. So ayan, for today's food nga pala is yung asawa ko nga Indiano, yung nagluto nito. So, ito nga pala yung isa sa mga ugali ng asawa ko. Lahat gagawin niya sa akin siguro para hindi na ako maghanap ng iba. Ganun. So, ayan, madalas pinagluluto niya ako, kung ano yung gusto ko, lagi niyang ginagawa. Basta, lahat ginagawa niya, wag lang daw ako lumabas. Tapos, lagi mas prefer yung asawa ko na lagi ako nasa tabi niya. If wala siyang pasok, katulad dito, wala siyang pasok, nagluto siya.
So, ito yung niluto niya, itong beef curry and then ghee rice. Alam kasi ng asawa kong Indiano na hindi talaga ako kumakain ng, siguro maarte talaga ako. Oo, maarte na ako. Hindi ako kumakain ng parang boring na Indian food something, hindi po. Madalas talaga karne. Siguro kaya yung mga tigyawat ko pabalik-balik. Kasi as in, more on talaga yung sa pagkain is, ayan, katulad nito, dapat tubig yung iinumin ko. Cook talaga. As in, super hindi ako makapag-adjust ng mga ganong klaseng pagkain. Kaya naman minsan kasalanan din talaga ng sarili ko. So, ayan, kung mapapansin nyo nga pala is madilim dahil nawalan nga pala kami ng kuryente. Ganito kasi lagi rito sa India, pawala-wala yung kuryente. Tapos, ang pinakamaganda lang kasi yung mga appliances is hindi mo na kailangan bunutin. Ang alam ko kasi sa atin sa Pilipinas, every time if may blackout, ganyan, is binubunot natin yung mga, ano ba yun? Kuryente natin, yung saksakan kasi nga 'di ba masisira yung appliances, pero dito parang wala naman silang mga ganyan, hinahayaan lang. At parang Christmas light nga kasi nga every 1 hour bumabalik tapos mamamatay agad. Tapos ayan na nga ang haba ng chismis ko for today. So ito nga pala, itong batang to is nagpunta dito sa bahay namin. Well, kapitbahay namin siya at every time pumupunta talaga siya sa bahay namin dahil nga gustong-gusto niya kalaro yung anak ko. Tapos, wala nga yung anak ko dito. So, sabi ko, ako lang muna yung maglalaro sa kanya. Kasi nga, hindi ako pinapaalis ng asawa ko at sabi ng asawa ko, magpalit daw ako ng Brabagol. Kasi nga, ayaw niya na mukhang malaki daw yung ano ko, tingnan sa suot ko na to. Tapos, habang pagkalabas ko nga pala ng gate namin is yung mga chismos akong kapitbahay is nagmamaritisan sila. At yung iba is sabi sa akin, wow, ang ganda ng damit mo. Ayan, dito sa bahay nila sa gilid is may nagchichismisan. Di ko na napakita sa inyo. Tapos nga, bigla sabi niya dun sa kapitbahay namin na, ay, tingnan mo yung damit niya. Mukha siyang Christmas, yung Santa Claus, ganun. Akala niya hindi ako nakakaintindi sa salita nila. Isa kasi sa ugali ko dito is hindi ako nagpapakabibo na naintindihan ko sila kasi if ever na may sinabi sila, alam na this.